21 pamilya naman ang inilikas dahil sa bumigay na bahagi ng kalsada malapit sa City Hall ng Valenzuela. Dahil yan sa lakas ng ulan. Ang sitwasyon doon ngayon, tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, dito muna sa Malinta National High School, pansamantalang maninirahan yung mga residenteng apektado ng gumuhong kalsada, di kalayuan mula rito. Ngayon lang daw nila naranasang lumikas, kaya sana naman daw agad na sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Ilang metro lang mula sa mga kabahayan, nakaangat na ang bahaging ito ng kalsada sa Agustin Street, Barangay Karuhatan, Valenzuela, katabi lang ng City Hall. Ang pagguho ng bahagi ng kalsada, bunsod daw ng malakas na pag-ulan na umuka sa ginagawang basement parking ng Legislative Center sa compound ng City Hall. Yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Yung bumigay po yung steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Minamadali po kasi namin na malagyan kagad ng walling yon para hindi na po siya magkaroon ng erosion. So medyo naunahan po tayo ng, sabi nga ni Mayor kanina, naunahan po tayo ng ulan. 13 pamilya o 50 individual ang direktang apektado ng 30 metrong bitak sa kalsada. Pero ayon sa CDRRMO, 21 pamilya ang agad nilikas matapos ang insidente kahapon dahil sa panggambang abuti ng kanilang mga bahay kapag lumaki ang bitak. Kanina, nakipagdialogo na ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado. 20,000 per family po ang ibibigay ho namin. By tomorrow, i-release. Today, hahanda namin. The reason being is during our conversation kanina, our dialogue, marami sa kanila, lalo na yung may senior, they prefer to look for other alternative areas or places na makakarenta ho sila. It's also a lesson learned, no? Marami kaming natutunan rin ho dito. Ang mga residenteng apektado lumikas sa kalapit na Malinta National High School. Si Marian, di niya tunay na pangalan. Halos 60 taon na raw na nakatira rito. Pero ngayon lang napilitang lumikas. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Matagal na raw nilang inirereklamo ang construction sa City Hall. Last year pa yan eh. May 1.5 year na yata yan. Naghuhukay pa lang sila, talagang nagko-complain na kami kasi nga parang kami nililindol. Nagpapasalamat daw siya sa ayudang 20,000 pesos. Pero baka hindi raw ito sapat dahil sa mawawalang kita sa kanyang paupahang apartment. Kung tutuusin, hindi sapat. Pero syempre, 20,000 is still 20,000. Kesa na masawawala, di ba? Sa sitwasyon namin ngayon, parang no choice naman kami. Aabutin daw ng 2 buwan bago maisaayos ang kalsada at 3 buwan bago matapos ang retaining wall ng ginagawang gusali. Hindi na rin muna pwedeng daanan ng kalsada, maging ng mga residente ng kalapit na barangay habang inaayos ito. Mel, may mga pasilidad naman dito sa evacuation center katulad nitong mobile shower truck para sa mga apektadong residente na lumikas sa dito. Pero pinapayagan pa rin naman yung ilang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan para maligo at kumuha ng kanilang mga gamit. Pero talagang bawal pa rin daw na manirahan dito dahil delikado lalo na kapag pumasok na ang tag-ulan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Valenzuela. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.